Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agaran kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Magandang gabi Pilipinas, maayong gabi sa tanan natong igsuon sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Siyempre hindi po rin natin makakalimutang kumustahin ang ating po mga Pinoy overseas na talaga namang masugid po natin mga taga-subaybay. Ngayon po ay araw po tayo ng Miyerkules, 19 po ng buwan ng Abril, taong 2017. Wala po ang aking partner na si Bitag Ben Tulfo, pero huwag po kayong mag-alala. Punong-puno ho tayo ng mga kwento na inyo pong mga ipinarating ng mga reklamo at sumbong at tiyak na may kilos prontong aksyon kayong makukuha dito. Pwede rin po kayong mag-iwan ng inyo pong komento at mensahe sa Kilos Pronto Facebook page. Makilahok, makianalisa, mga ka-KP, interactive po ang ating pong programa. Ito ang nag-iisang sumbungan ng bayan sa prime time. Mainit na issue, balitan at imbestigahan. Umpisa na! Motoristang Pinoy, may disiplina ba talaga? Bakit sa kalsada kung humarurot, mistulang nakikipagkarera? Mga pasaway na tsuper, may pag-asang magbago pa kaya? Alamin sa Kilos Pronto. Huli sa akto, mga pasaway sa kalsada, ang lakas ng loob makipagpatintero sa mga motorista. Ang mga kolokoy mas gusto makipaglaro kay kamatayan kesa gamitin ang tawirang ginawa para sa kanila. Alamin sa Kilos Pronto. Abusadong mister, ipinakulong ni Mrs. Dalangin ang biktima, mabulok sa kulungan ang partner. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! O ito, simulan po natin. Atensyon sa ating po mga mamang tsuper. Paalala po para sa mga nakakalimot po mga motorista dyan po sa dumadaan sa Commonwealth Avenue sa lungsod po ng Quezon. May speed limit po dyan na stricto po itong ipinatutupad. Kung nakalulusot kayo doon, abay ngayon po hindi na kayo makakawala ho sa camera ho ng Kilos Pronto. Dahil ang operasyon po ng MMDA, ang Metro Manila Development Authority, para tutukan ang mga pasaway na motoristang lalabag sa naturang batas, naaktuan po ng KP. Panoorin po natin. Binansagan noon ang kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City bilang killer highway. Sa laki at lawak na lansangan na may sukat na 12.4 kilometers, hindi mapigilan ng mga tsuper na sagarin ang silinyador para humarurot. Kaya malimit ang aksidente rito, kadalasan may nagbubuwis ng buhay. Pebrero taong 2013, nang simulan ng Metro Manila Development Authority ang pagpapatupad ng speed limit sa Commonwealth.
Sa naturang batas, 60 kph lamang ang maximum speed na pinapayagan sa lahat ng klaseng ng sasakyan. Kamakailan lamang naaktuhan ng Kilos Pronto Team ang grupo ng MMDA na ito sa kanilang anti-overspeeding operation. Gamit ng speed gun, pumwesto ang isang operatiba sa ibabaw ng overpass. Tinututok niya ito sa mga paparating na sasakyan at nadedetermina ang takbo nito. Sa oras na may naispatan siyang matulin na sasakyan, agad niya itong iniraradyo sa mga kasamahan sa baba para harangin at sitahin ang mga pasaway. Truck. Double check ko lang, ayan na. Ayan na, nagpakita. Yung nasa likod ng truck. UP ba yan? UP, positive yan ha. 70 km per hour ang tinatakbo ng UP Express. Ang mga tsuper naman na nahuhuli, may kanya-kanya raw palusot. Sabi po nila, nakalimutan. Pangalawa po, emergency. Tulad ng paghabol sa trabaho, emergency sa hospital po, ganun po. Hindi raw madali ang trabahong ito para sa mga operatiba dahil may ilang driver na gagawin lahat, huwag lamang mahuli. Yung motor naka-headlight on. 79, naka-18 km. Ayan o. Ayan o. Ayan, pakuna. Minsan nga po nakatayo kami dyan. Marami pong mga driver, lalo na po driver ng mga SUV naman po ang karamihan na gano'n, yung pinapahagingan kami. 1,200 pesos sa multa sa bawat matitikitan ng overspeeding at suspensyon ng lisensya ang parusa sa ikatlong pagkakataon na masisita. Paalala sa motorista, relax lang sa pagmamaneho. Ang kaunting minutong abala, may iwas ka sa disgrasya. Nako, kung di ako nagkakamali ho, paggabi ho at madaling araw, yung po mga naglalaki ang bus, talagang hindi ho 60 ho kph ang kanila pong speed limit ho dyan. Mukhang pumapalo ho sila ng mga 100, kaya bantayan ho ninyo, mga gabi at madaling araw. Mainam po na may nagmamatsyag po sa Commonwealth Avenue, pero ang problema po dyan, kung hindi ako nagkakamali, iisa lamang po ang speed gun po ng MMDA. Kaya alam ng ilan po natin mga motorista kung saan po nakapwesto ang mga constable. Ito ang mungkahi ko sa MMDA po, gawing unpredictable po ang inyong pong pupwestuhan ng traffic enforcer. Pangalawa, dagdagan po ng speed gun para two-way pong pagbabantay. Meron pong papunta ng circle at meron rin papunta ho ng Fairview. Pangatlo at panghuli ito, kung umiiral naman po yung non-contact apprehension, ay tiyak na masasapul nyo sila sa CCTV. O di kaya gawing batayan ang video ipapadala ho ng ilan po natin mga concerned citizen at idaan po yan sa adjudication at padalhan na lamang po ng citation yung mga violators. Siguradong susunod at susunod po sila sa inyo pong batas po dyan sa trapiko. Samantala, dito tayo, hindi pa rin po mawawala-wala pa rin po ang mga pasaway na pedestrian sa mga lansangan po sa Metro Manila. Gaya na lamang po ng nasa poll ng aming kamera dyan po sa lungsod ng Marikina. Kung ano po ito, panoorin po natin. Milyon-milyon ang ibinubuhos na pondo ng gobyerno para sa infrastruktura, para mapaganda ang lansangan, maayos na madadaanan ng mga sasakyan at malakaran ng mga pedestrian. Sa panulukan ng Hill Fernando Avenue at Sumulong Highway sa lungsod ng Marikina, nagpatayo at ginastusan ng pamahalaan ang mga footbridge na ito upang ligtas na makatawid ang mga pedestrian. Naglagay pa ng mga sealed barriers o railings at pascale na nagbabawal sa pagtawid para maiwasan ang aksidente. Pero may naaktuhan pa rin ang KP team na ilang kababayan natin na talaga namang matigas ang kokote. Hindi mo malaman kung walang alam o nananadya lamang. Sige sa pagtawid at pakipagpatintero sa mga sasakyan sa kalsada. May overpass naman pero mas pinipiling buwis buhay na tumatawid. Hindi alintanang panganib na mahagip sila ng mga sasakyan. Para sa mga pasaway na katulad nyo, malas nyo sa kamera ng Kilos Pronto, markado na kayo. Siguro ho, guilty po ang ilan po natin mga kababayan po dyan, no? Imbis na pumunta ho sa mga tinatawag ho nating ginagawa pong walkway,
doon po tayo talaga sa kalsada dumadaan. Ano man lang yung bigyan natin ng pagkakataon po yung proyekto ng ating pong gobyerno. Sayang po yan kung hindi po nyo gagamitin. Magiging white elephant po yan. Siguraduhin po ninyo na ang inyo pong kaligtasan ang una pong priority po ng ating pong gobyerno. Kaya sundin po natin ito. Okay, dako naman tayo dito. Bandang alas 9 po na umaga kanina, sumiklab po ang napakalaking sunog dyan po sa Barangay Alabang sa lungsod ng Muntinlupa. Sa video po na ipinost ng Bureau of Fire Protection Muntinlupa, abay makikita po ang pagsiklab ng sunog sa bahagi po yan ng Kilometer 25, Napoco Road, Alabang, Muntinlupa City. Yan po ay sa ilalim mismo ho ng isa sa mga power tower ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kitang-kita rin ang pagbagsak na naturang grid na yan po. Kasalukuyan pa rin po nagsasagawa ng investigasyon ang Bureau of Fire Protection Muntinlupa sa naging sanhi ng sunog. Zero casualty naman po ang nangyari po dyan, pero sa ipinalabas po na statement ng NGCP, kinumpirma nila na apektado nga ang Binyan, Muntinlupa 230 km volt line o kilowatt volt line. Ngunit paglilinaw nila at ayon sa mga naunang balita, wala raw nangyaring power interruption sa Muntinlupa, Binyan City, Laguna at iba pang kalapit na lugar. Pero base ho sa ilang residente, dyan sa Barangay Alabang, wala raw kuryente sa kanilang lugar. Sa mensahe ring ipinadala ng pamunuan ng Meralco sa Kilos Pronto kaninang 12:35 p.m., kinumpirma nila na may nai-report na 70 consumers na nawalan daw ng supply ng kuryente. Yan po ay sa Alabang, Muntinlupa at BF Homes, Parañaque City. At inaasahan nila na bandang alas 8 ngayong gabi ay may babalik na rin daw supply ng kuryente sa mga naapektuhan po ng pagbagsak ng toring yan. Okay, kausapin ho natin sa linya ng telepono si Attorney Ronald Concepcion. Siya po ang Assistant Corporate Secretary ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Attorney Ronald, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto, sir. Right now, as of this moment, the Bureau of Fire Protection is still conducting forensic investigation. They're determining the cause and the source of the fire. We cannot enter the area kasi naka-cordon off yun, no? Pending the investigation of BFP. Sa NGCP, walang kuryente. Ngayon, ang probable explanation siguro dyan ay distribution utility preventive measure yung nangyari. I cannot say with certainty, because I am not with the distribution utility. Pag natin namin, our field personnel are thinking mga 3 days to restore the tower. Okay, Attorney Ronald Concepcion, maraming salamat po sa inyong oras dito po sa PTB4 sa Kilos Pronto. Pero grabe, no? Imbis na alam ho natin mga tore ho ng daanan po ng kuryente, dapat sturdy ho dyan. Medyo maayos po ang pagkakabit po niyan. Pero dahil po sa sunog, medyo lumambot yata ho yung mga bakal ho doon, no? Kaya ho tumagilid ang naturang tore. Pero susunod yata, wala na ho dapat na nakatira po dyan sa paligid po ng tore para hindi naman maapektuhan po ang linya ng kuryente ng ating mga Kilos Pronto. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Kung taga Maynila ka, abay siguradong alam mo ho ang Paco Park. Diyan po yan makikita sa Paco, Maynila. Pero alam nyo ba na sa likod ng matatag na pundasyon ng parking yan, abay nakatago po dyan ang kasaysayang bahagi po ng ating bayan? Para malaman ninyo ang iba pang impormasyon tungkol sa Paco Park, panoorin po natin ang report nito.
Itinuturing na isa sa pinakamagandang parke sa buong Metro Manila ang Paco Park. Natatangi rin ito dahil sa kasaysayan sa likod ng matatag nitong istruktura. Kaya taon-taon, umaabot sa mahigit 200,000 turista ang bumibisita rito. Nauna itong itinayo noong 1807 bilang libingan ng mga Spanish aristocrats at pinalawak para gawing himlayan ng mga naging biktima ng cholera epidemic noong late 1820s. Kilala rin ang sementeryong ito dahil sa mga bayaning pansamantalang nahimlay rito. Tulad ng 3 paring martir na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o mas kilala bilang Gomburza. Dito rin unang inilibing ang pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Nung namatay po siya noong December 30, 1896, pasikretong inilibing ng mga Espanyol si Dr. Jose Rizal dahil sa takot nilang mag-alsa ang taong bayan. At baka nga naman hukayin ang labi ni Dr. Jose Rizal at magsimula ng kulto laban sa kanila. In fact, pati nga po yung initial binaligtad nila para mailigaw nila yung mga tao. At instead na JR, ang parang ginawa nila is RPJ ang kanilang initials na nilagay. Pero noong 1912, itinigil na ang paglilibing dito at nirenovate naman para gawing national park noong 1966. Sa loob ng pabilog na istruktura, hindi ka magmimintis na masilayan ang St. Pancratius Chapel sa sentro nito. Every May 12, meron po tayong feast day na pinagdiriwang at meron pong mga malalaking misa na ginaganap dito. Nito lamang Enero ng nakarang taon, binansaga ng National Museum of the Philippines ang Paco Park bilang National Cultural Treasure. At dahil may higit 2 siglo na itong nakatayo, naging hamon para sa National Parks Development Committee ang pagpapanatili nito. Paco Park po ay isang heritage site. Kaya kahit na anumang pagbabago ang nais naming idagdag, kailangan po may consent lagi ng National Historical Commission. Kaya hindi po kami pwedeng basta-basta na lamang po magpaplano. Nakikita niyo yung bakod na pumapaligid po dito sa kabuuan ng Paco Park. Hindi po to ordinaryong block. Yung mga materials dito ay adobe. Kaya hindi to basta-basta pinapalitan. Dahil dito, binuo ang Eskwela Talyer na naglalayong turuan ang mga kabataan ng tamang proseso ng restoration at conservation. And Eskwela Talyer is a private organization funded ng Government of Spain at ng Pilipinas. Sinasalamin ng Paco Park ang kasaysayan, kultura at sining ng ating nakaraan. Wala akong idea kung ano yung Paco Park before kasi sa books lang namin siya nakikita. So ngayon, since nandito na kami, we already know kung bakit siya importante at saka kung bakit siya naging maganda para sa mga tourists. Actually, this is my second time to visit at I'm still impressed with the place. Once na nakapunta ka sa lugar na to, masasabi mo na it's really worth it na bisitahin. Kaya, samantalahin na ang bakasyon at suportahan ang heritage sites ng bansa tulad ng Paco Park. Ayun, masasabi ko lamang po, katuwang po ang Department of Tourism na tangkiligin po natin sariling atin at huwag po maging dayuhan sa sariling po nating bayan. Samantala, para ho sa mga mag-asawa, isa ho itong paalala, huwag ho ninyong saktan ang inyo pong mga anak at misis. Abay, may batas po na pumuprotekta po sa kanila dahil po meron po silang karapatan at siguradong kapag ito'y inyo pong nilabag, kalaboso ay inyong bagsak. Tulad ng kasong tinutukan po ng Kilos Pronto, Ginang Llano sa Tondo, Maynila, nilatigo ng kadena ng sariling mister niya. Anong resback ni misis? Panoorin. Sinuntok, sinipa, at pinagpapalo ng kadena. Iyan ang sinapit ng 53 anyos na itinago namin sa pangalang Aida sa kamay ng kanyang mister na si Manuel Carido sa Baseco Compound Port Staging Area sa lungsod ng Maynila.
Ang dahilan daw ni Mister, gutom na raw kasi siya. Maghapon siya nag-inom, tapos nakahiga siya. Bigla niya akong tinawag. Ang sabi niya, magluto na daw, magsaing. Sabi ko, bigyan mo ako ng pambili ng panluto natin para makapagluto ako. Dahil wala ng pera si Aida, hindi siya nakabili ng bigas at ulam na iluluto para kay Mister. Wala siyang binibigay, nagmumura siya sa akin. Kasi tatadyakan niya ako pag hindi ko siya sinunod. Hindi ko siya sinunod kasi wala na ako pambili. Sa galit daw ng batugang Mister, ginulpi niya ang kanyang misis gamit ang kadena. Hindi ko naman nakalain na bumangon siya, may dala siyang kadena na meron kandado. Una, sinipa niya ako sa dibdib, tsaka sinuntok, hinampas ako ng kadena. Walang awa raw na hinambalos ni Manuel si Aida sa ulot katawan. Nooy umawat ang kanilang 12 anyos na bunsong anak. Kaya't nagawang makatakbo ni Aida at humingi na sa klolo sa Women's Desk sa Barangay Hall. Ang salaysay niya po sa akin, nag-inom maghapon yung kanyang asawa. Tapos nung alas 6, nagsabi sa kanya na magluto na po ng pagkain, hapunan. Nagsabi siya sa asawa niya na wala siyang pera. Pagpasok pa lang, tinadyakan na siya nung asawa niya. Tapos nung natumba siya, tumakbo siyang palabas. Sinundan pa rin siya nung asawa niya. Tapos hinataw siya ng kadena. Yung dulo ng kadena mayroong padlock. Pumutok yung ulo niya noon. Tapos hindi pa rin siya tinigilan. Pinagsusuntok-suntok pa rin siya nung asawa niya. Ayon kay Aida, ganito raw palagi ang kanyang mister tuwing nalalasing. At kahit paghaharapin pa silang mag-asawa sa barangay hall para mag-usap, sapat na ang mga latay at sakit na tinamo ni Aida para tuluyan niyang asuntuhin ang inutil na mister at maghabla ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act laban sa asawa sa Manila Police District. Pero dahil sa hiling ng mga anak nila Aida, iniurong niya ang kaso at nakalaya si Manuel. Ganun pa man, ang mga latay na tinamo niya mula sa malupit na asawa, nag-iwan ng aral sa kanya. Masakit sa loob po kasi hindi niya ako tinuring na asawa. Nagkaroon kami ng maraming anak, tapos ngayon matatanda na kami, gaganyanin niya ako. Napakaswerte pa nung mamang yun, no? Napalaya pa siya dahil naawa sa kanyang misis niya. Pero mister, siguraduhin po ninyo na huwag mo nang gawing ulitin yung ginawa mong pambubugbog sa misis mo. Ang mga asawa ho ay minamahal at hindi po yan ginagawan po ng pananakit. Sana po ay maging ehemplo po ang ating po mga babayan na mahalin po natin ang ating po mga misis. So ito, away misis din po. Nahuli ho ng Kilos Pronto na dokumentado ho namin. Ito naman, kabaligtaran. Yung mister naman, ang kawawa dito. Panoorin po ninyo. Hindi lang mga aksidente o mga pasaway sa lansangan ang eksenang nasasapol ng aming kamera. May mga sitwasyon na dapat sana'y pribado lamang, pero ang iba'y sadyang kapalmuks at gusto ng lantaran. Tulad ng babaeng ito na nagtatatalak sa pampublikong lugar. Hinila ang lalaki. Maya-maya pa, sinapok ni Missy si Mister. Sa bahay na lang, sa bahay. Ano tabi mo? Ito ang eksena na mag-asawa habang binubuntutan ng babae ang kanyang mister sa Tiangge sa Baclaran, Pasay City. Bit-bit pa ni Missy sa kanyang anak habang binubungangaan ang mister. Walang pakialam ang babae sa mga taong nakasasalubong nila. Nang maabutan ni Missy si mister, sa kanan niya sinapok ang lalaki. Animoy under desire mister kay Mrs. Hindi niya magawang pumalag sa bungangerang asawa. Sa bahay na lang, sa bahay. Ano tabi mo? Mrs. naman, ang ganitong pagtatalo, huwag naman sanang lantaran at baka pamarisan pa ng mga bata. Ang init ng ulo, mas magandang idaan sa tamang usapan sa loob ng tahanan. Tabi mo? Tabi mo? Sa bahay na lang, sa bahay. Ano tabi mo?
Ayun, mabuti po yung mister, nagtitimpi, no? Pero nakakaawa ho tingnan yung mga ganun pong eksena. Alam niyo ho, hindi po nangihimaso po ang kilos pronto sa away mag-asawa. Ngunit, kung ito po ay ginagawa na ho sa publiko, ibang usapan na po ito. Maiging ang problema niyo po ay gawing pong pribado sa inyo pong tahanan. Mag-usap po kayo, Mr. at Mrs. para hindi po yan pagpiestahan ho kayo ng taong bayan. Ito, sa ating pong totoong kwento, si Efren Rosario Sr. po ay 63 years old na po siya, taga Carmona, Cavite. Meron po siyang diabetes at enlarged epididymis. Retired Army po siya at nagmamaneho ng jeep nang mag-retire. Tumigil sa pagmamaneho dahil po sa karamdamang diabetes. Umabot hanggang 200 po ang blood sugar po niya. Nangangati po ang kanyang buong katawan at na-hospital po siya noong taong 2016 dahil po meron po siyang infeksyon. Gusto po siyang maoperahan ng mga doktor, hindi po siya nagpapa-opera. Mukhang natakot po siya. Namagarin po kanyang mga paa at nalaman po niya ang bisa. Ito pong King's Herbal dahil po sa kapatid na babae. Panurin po natin ang totoong kwento po niya. Mataas yung diabetic ko kasi. Dati umabot ng 200. Last year, nagpa-hospital ako dahil sa infection ng ano ko. Lahat ng katawan ko kasi kumakati, nakamot ko siguro. Itong sa paa ko, nakita ko na lang nung bumukol na to. Pina-x-ray ko, 2 beses nila in-x-ray, wala silang nakita. Alaman ko sa sister ko yung King's Herbal. Gumaan yung katawan ko. Sa diabetic ko, maabot ng 110, gano'n. Ngayon, di na nangangati yung katawan ko. Infection ko, wala na rin. Pati yung blood pressure ko, bumaba. Nakakatrabaho na ako ngayon ng maayos.